Kapit lang, kapanalig. Mabiyayang araw ng Lunes po. Kapistahan ngayon ni St. Charles Huanga at kanyang mga kasamang martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay na po tayo sa Ebanghelyo ngayon. Nagsimulang magsalita si Jesus sa talinhaga. May nagtanim ng ubasan, binakuran ang paligid nito, humukay para sa pisaan ng ubas, at nagtayo ng toring bantayan. Pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at naglakbay sa malayo. Nang panahon na ng anihan, pinapunta niya ang isang katulong sa mga magsasaka para kubrahin ang bahagi niya sa ani. Ngunit sinunggaban nila ito at pinaalis na walang dala. Nagpadala uli sa kanila ang may-ari ng isa pang katulong, pero hinampas ito sa ulo at hinamak. Nagpadala rin siya ng iba, ngunit pinatay naman ito. At marami pa rin siyang ipinadala. Hinampas ang ilan sa kanila at pinatay ang iba. Mayroon pa siyang isa, ang minamahal na anak. At ipinadala niya siyang pinakahuli sa pag-aakalang igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita siya ng mga magsasaka, inisip nila, ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at mapapasa atin ang mana. Kaya hinulin niya siya at pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Darating siya at lilipulin ang mga magsasaka at ibibigay ang ubasan sa iba. Hindi ba ninyo nabasa ang kasulatang ito? Naging panulokang bato ang tinanggihan ng mga tagapagtayo. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ang ating nakita. Huhulihin na sana nila siya pero natakot sila sa mga tao. Naunawaan nga nila na sila mismo ang tinutukoy niya sa talinghagang ito. Iniwan nila siya at lumayo. Ano ang pait? Kahit kasimpait na ampalaya. Ano man lupit ang dinaranas natin. May liwanag at buhay itong kapalit. Batay ito sa kwento ng ating Jesus, Maestro. Tungkol ito sa pagpaslang sa anak ng may-ari ng ubasan. Nakaramdam na ang may-ari ng bagsik ng kanyang mga kasama. Itinaya pa rin niya ang kanyang anak na tagapagmana. Nagbakasakali siya na iba ang magiging treatment nila sa kanyang anak. On the outside looking in, mukhang mapurol ang strategy. Baka kung ikaw ang kaibigan ng may-ari ng ubasan, magka-comment ka ng, "Hello friend, only son mo? Gagawin mong pambala." Pero nasusulat ang ganitong propesiya sa aklat ng mga salmo. Kailangang may itatakwil para ito ang magsisilbing batong panulukan. Kahapon, diba? Solemnidad ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Napagnilaya natin na ang kanyang laman at dugo ang pundasyon ng ating simbahan at ang pamantungan ng ating pagkatao. Kaya't kung sirang-sira na ang ating loob dahil minamaltrato na tayo, kumapit lang sa batong panulukan. Dala niya ang pangako na liwanag at buhay. Mga kapanalig, support our Paulines mission. Subscribe, like, and follow Paulines on our social media accounts. Donate through our donations channels to help us continue our ministry. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isinasama namin kayo lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose ng Daughters of St. Paul na nagpapaalala ng bilin ni San Pablo. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob.
huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.